po ang lahat para sa orasyon. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamanalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakibangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalatian ng langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoong namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ang magmimisa po sa oras na ito ay at ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuason. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating mga pagbasa, pinapaalala sa atin na tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na makasama siya sa kanyang kaharian. Hindi lang sapat na tayo ay tumanggap sa kanyang anyaya, kundi tayo rin dapat ay maging karapat-dapat sa ating pupuntahan o sa langit na ating kahihinatnan. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinaihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikaos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat at bigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya. At ihanda na ang lahat o handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng ibang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama at mabuti, anupat na puno ng mga panauhi ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon ay mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isa na namang talinghaga ang ating narinig mula sa Panginoon at katulad ng dati, ang tinutukoy nito ay tungkol sa ating kaligtasan. Hindi ito issue ng isang kasalan,
Ginagamit lamang ito para ilarawan ang isang mahalagang turo ng lahat ay inimbitahan, subalit merong mga tumanggi at merong mga hindi karapat-dapat. Sa una at pangalawang pagbasa, narinig natin ang paglalarawan ni Propeta Isaías at ni Apostol San Pablo kung saan tayo iniimbita ng Diyos. O ano ba yung meron doon sa kaharian ng Diyos? Ano ba yung mararanasan natin doon sa Kanyang pinag-iimbitahan sa atin? Magandang malaman natin ito para tayo ay maengganyo. No? Kasi baka nalilimutan natin na ang buhay ay hindi nagwawakas dito sa mundo. Na naniniwala tayo na may buhay na walang hanggan. At yun ang tunay nating kinahihinatnan. At doon tayo iniimbita ng Diyos. At mahirap na ito ay hindi natin nauunawaan o kaya ay ipagwalang bahala. Halimbawa sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaías sa mga Hudyo na noon ay itinapon. Pagka itinapon ka, siyempre maghahanap ka ng kalinga. They were longing for God. For God's presence, for God's protection, for God's love and care. Kaya sinagot naman ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. At anong sinagot? In a way, it is a portrait, a picture of heaven, of the kingdom. Anong sabi? Dito sa bundok na ito kung saan kayo ay mapupunta, sagana ang pagkain. Sagana ang alak na masasarap. Walang kamatayan. Papawiin ang inyong luha. See, di ba? It's a very good picture of what's in store for us when we get to that state with God. And then with Saint Paul, maganda naman yung kanyang sinabi. Siya naman ay sumulat sa mga taga-Pilipo. You know, the letter to the Philippians was written by Paul when he was about to die. And a person who's dying would say a lot of things that would really matter. At anong sinabi niya sa mga taga-Pilipo? Sabi niya, alam nyo, dumaan ako sa lahat ng pagsubok ng buhay. Nakaranas ako ng kaginhawahan, nakaranas din ako ng kahirapan. Nakaranas ako ng tuwa, nakaranas din ako ng lungkot. Nakaranas ako ng sakit, nakaranas din ako ng kalusugan. Pero, sabi niya, sa lahat ng aking karanasang ito, wala akong pinanghinayangan o pinagsisihan o kinasama ng loob. Bakit? Kasi alam ko nakasama ko ang Panginoon. And that's how it is when we are with God. It doesn't matter whether it's good or, we are suffering or not. Yeah? Hindi katulad ng marami sa atin, di ba? Kapag masarap ang buhay, okay si Lord. Ay, talagang saludo ako kay sa Lord. Pero pag naghihirap na, naku, nasan ka Lord? Sisisihin na si Lord. Bakit ganito Lord? Yeah? But for Paul, no. Doesn't matter to him. For he was with the Lord. In a way, that's an image of in heaven. For there you will not really feel or experience itong ups and downs. And if ever there are, because you're with the Lord, you can cope with them. Which brings us to the gospel. Kung dito tayo iniimbitahan ng Panginoon, bakit may mga tumatanggi? At sinabi dito yung dahilan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid,
at sa kanyang pangangalakal naman yung isa. We're so busy with our, life here on earth that we tend to reject, even refuse, or forget, or abandon what God offers us. Mas mahalaga sa atin yung ating trabaho. Mahalaga sa atin yung ating mga karangyaan. Mahalaga sa atin ang mundo, in other words. As if our life is only for this earth. Yun ang hirap. Masyadong nagumon sa mundo, sa material na bagay. Nung kaya't tinanggihan ang Panginoon. Meron naman, katulad dun sa Ebanghelyo rin, they answered the call. Pumunta sila. Di ba? Pumunta. Ito minsan yung sinasabi ng Panginoon, yung mga nagsisi, yung mga nagbago, nagbalik loob sa Diyos. And they were welcome. Pero di ba, dun sa Ebanghelyo, merong isang nakita who was not dressed for the occasion. Which tells us, anong sinasabi sa atin? Na hindi sapat na ikaw ay tumanggap at pumunta. Karapat dapat ka ba sa pupuntahan? And in this case, karapat dapat ka ba sa kaharian ng Diyos? And let us be reminded here that it is God who determines the terms. What do I mean? Minsan kasi we determine the terms. No. It's God who determines the terms if we are worthy or not. Meron kasi sa atin gustong, in a way, lumusot. Maintindihan naman siguro ni Lord yung kasalanan ko. Kaya, itutuloy ko na lang ito. Pagdating naman kay Lord, maawain naman siya. He will understand. He will let me in. Oh, mabibigla kayo. Baka, you will be surprised of the answer. Kasi may mga ganyan sa ating lipunan ngayon. Sinabi lang ng Santo Papa, who am I to judge? Oh, so yan sinabi ng Santo Papa, hindi pwedeng mag-judge. So, okay lang kami. Yeah. Because the Pope cannot judge. And who will judge? It's God. And if you are to be judged by the Lord, you will be judged in His terms. Sa kanyang mga kondisyon. At anong mga kondisyon? Malinaw. Nasusulat kung anong mga kondisyon. And so we know whether we are worthy or not. Huwag nating itong take for granted. No. It's clear that if we are not dressed for the occasion, o hindi tayo worthy, no way. No good. Can't do. Walang magagawa. Ang mahirap pa dito, as far as God is concerned, He wants us to be with Him. Kaya nga yung imbitasyon para sa lahat Kaya nung namatay si Jesus sa krus, namatay siya sa makasalanan at banal for all of us. The invitation was for all. But, even if we accept the invitation, are we worthy? Are we worthy to belong with God? So maganda yung paalala sa atin sa araw na ito. Okay? The two readings they gave us an impression or a picture of how it is to be in God's kingdom. The gospel tells us that we are all invited. And we have to accept the invitation. But it does not end there. We have to be worthy. Kailangan karapat dapat. At alam na natin kung anong ibig sabihin ng karapat dapat. So magsitayo tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli,
Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng Kanyang piging at bilang Kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Kaya buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangangugutom at mga inalipusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangon muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa silang panatilihin, gamitin ang angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos na makisalo sa piging ng Kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pakiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at rangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal.
Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak na naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo ay walang maliw at nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, walang makapanggo, na napupuno ka ng grang at lupa ng kaulutalaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala at paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan na kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, at para nagpapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami paintulot sa tukso, at iadyan po kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo
Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Communion Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, niluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imparata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malikapan ng husay at palasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtimin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at iadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Amen. Mariyang mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Berheng mapagkalinga sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Carunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalala. Para sa mga hindi pa nakakaalam, mayroon na po tayong karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 ng umaga o 7 a.m. Mayroon na po tayong mga nakahandang mga sobre na susulatan ng mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Ngayon po pakinggan po natin ang ating kura paroko. So ito po yung pangalawang bahagi ng aking announcement hinggil sa ating proyekto. Medyo mahaba po, so please bear with me, pero hindi naman masyadong mahaba. Okay. Tuloy ang misyon ng simbahan. Narinig natin noong nakaraan sa sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo na patuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita napapanahon man o hindi. Ibig sabihin nito na ang gawaing kaligtasan ay isang pananagutan na hindi namimili ng panahon. Kahit ang pandemya na ating dinaranas ngayon ay hindi sapat na dahilan. Subalit, pananagutan din nating pangalagaan ang ating sarili ayon sa itinakda ng mga eksperto at ng pamahalaan. Ang hamon ng panahon ngayon, bagamat malayo, ay maaari nating ihalintulad sa panahon ng mga martir. Humarap sila sa kalagayan na ang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay maaaring maging kahulugan ng kanilang kamatayan. Hindi naging hadlang ang panganib sa kanilang buhay. Tuloy ang misyon ng simbahan. Higit na mahalaga sa kanila ang itaguyod ang bilin ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita, ipaglaban ang kanilang pananampalataya at tugunan ang pangangailangang kaligtasan ng mga nilalang. Tuloy ang misyon ng simbahan.
Akin ding iniulat na hindi tumigil ang ating parokya sa pangunguna ng mga kaparian at tulong ng mga lingkod sa pagtugon sa mga gawaing pagliligtas. Tuloy ang mga misa kahit live stream hanggang pinahintulutan na ang public mass kahit limitado lamang ang maaaring dumalo. Dinalaw namin ang mga may sakit para mapahira ng Santo Olyo, nagbasbas ng mga namatay, nagpakumpisal, nagbinyag, nagkasal, nagdebosyon at nag-counseling. Naging kasangkot din tayo sa mga pagbibigay ng ayuda ng mga may mabuting kalooban at mismong ang ating parokya ay nagbigay ng mga pagkain sa ating mga frontliners. Natigil man ang pagdaraos ng ating feeding program sa mga malnourished children, napakinabangan pa rin ito ng mga bata dahil natanggap nila ng kas ang sana ay gastusin sa pagpapakain sa kanila. Tuloy ang misyon ng simbahan. Mahalaga ring alalahanin natin na tinanggal na natin ang aransel, inalis na natin ang pagtatakda ng bayad sa mga sakramento upang mawala na ang kaisipan na nabibili o na binabayaran ang mga sakramento. Ang kaligtasan na dulot ng mga sakramento ay ginagawad sa lahat ng ibig tumanggap nito ng walang kabayaran. Kasabay nito, inilunsad natin ang stewardship program na tinawag nating Pag-asa. Nang ibig sabihin ay pasasalamat na alay gantimpala asahan sa Ama. Pinaalala natin sa bawat isa na ang Diyos ang may-ari ng lahat na anumang mayroon tayo at nakamit ay ating dapat na pangasiwaan ayon sa Kanyang kalooban. At ang rurok ng ating mabuting pangangasiwa ay pagbungahin ang ipinagkatiwala at mag-alay ng pasasalamat sa nagtiwala, sa makatwid. Hindi ang Diyos o simbahan ang may utang na loob sa atin, kundi tayo na pinagkatiwalaan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." End of quote. Ang kaligtasan ang isa sa pinakamahalagang kaloob sa atin ng Panginoon. Minabuti rin ng Panginoon na makibahagi at makatulong tayo sa katuparan nito sa lahat. Ang mga biyayang natanggap natin sa Kanya ay pananagutan nating gamitin at ialay para sa kaligtasan ng Kanyang kalooban o kaligtasang Kanyang kalooban. Kahit ang Panginoong Kristo noong Siya ay nabubuhay at nangangaral, ay umasa sa tulong ng mga disipulo, lalo na ng mga kababaihan. Ayon kay San Lucas, hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng Kanyang mga alagad. Tuloy ang misyon ng simbahan. Kaya't upang magampanan natin ang utos ng Panginoon na itaguyod ang gawaing pagliligtas, inilunsad natin ang 2M 4M. Ibig sabihin po, layunin nito, nakakalap tayo ng 2 milyong piso sa loob ng 4 na buwan. So yung 2M, yung 2 million, yung 4 po ay 4 na buwan from October 18, 2020 to February 14, 2021. Ano yung M? Short for them. Yun po yung patutungkulan ng ating kakalapin o iipunin. Una, pagtataguyod ng mga sakramento at iba pang gawaing pagliligtas ng simbahan at makabili ng mga gamit para dito. Pangalawa, masustentuhan ang maintenance ng simbahan, kumbento at opisina tulad ng mga sweldo ng kawani, kuryente, tubig, telepono, pagkain at iba pa. Pangatlo, makapagkawang gawa sa mga nangangailangan na mahihirap sa ating parokya ngayong panahon ng pandemya.
ang ating programa ay tulad din ng 5 plus 5 equals 5. Magpapasya tayo ng halaga na bukal sa nating o sa kalooban nating iaalay kada buwan sa loob lamang ng 4 na buwan. So, konting buwan lang po ang isasakripisyo. Tingnan lamang ang talaan ng mga mungkahing halaga sa ating leaflets na pinamigay. Mungkahi namin na mag-accomplish kayo ng pledge form upang formal ninyong maipahayag ang inyong pakikiisa sa programang ito. Tuloy ang misyon ng simbahan. Marami at malaki ang ating magagawa kung tayo ay sama-sama. Napatunayan na natin ito noong nakaraan. Subok na rin ito ng iba pang naniwala sa bisa at lakas ng pagkakaisa. Mensahe ito ng ng ating kaugaliang Pilipinong tinatawag natin na bayanihan. Yan din ang pinanghahawakan ng pondo ng Pinoy. Ang piso, kapag pinagsama-sama, ay kayang umabot ng milyon upang makatulong sa maraming mahihirap. Wala ito sa laki o liit ng halagang iaalay. Ang mahalaga, bukal sa kalooban, tumatanaw ng utang na loob sa Diyos at hangad ang kaligtasan ng kapwa. Tuloy ang misyon ng simbahan. Ayon kay San Lucas, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang pinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Nakikita ng Diyos, hindi ang alay natin, kundi ang ating puso at kalooban sa pagbibigay. Tingnan natin ang ating pag-aalay hindi bilang isang kawalan o pahirap, bagkus ay isang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya at magandang pagkakataon upang makatulong sa kaligtasan ng ating kapwa. Lalo itong magiging makahulugan kung ang ating alay ay galing sa ating pinaghirapan o pagsasakripisyo. Sabi nga, give until it hurts, o mas maganda siguro, give until it no longer hurts. Tuloy ang misyon ng simbahan. Sa wakas, napapanahon ng kalalabas lamang na encyclical ni Papa Francisco na pinamagatang Fratelli Tutti, nang ibig sabihin ay lahat tayo'y magkakapatid. Hinihikayat niya ang buong sangkatauhan na magturingan bilang magkakapatid. Huwag lamang nating tanungin ng ating sarili kung sino ang ating kapwa o nangangailangan, kundi paano tayo magiging kapwa sa bawat isa. Hindi tayo naghihintay ng malaking pagkakataon para makatulong sa kapwang nangangailangan, kundi lagi tayong laan na dumamay sa lahat ng pagkakataon. Katulad ng pagtupad ng Panginoong Hesus sa Ama, sa pangako sa Ama, na walang nawala sa mga pinagkatiwala sa Kanya, hangarin din natin na lahat ng nagnanais maligtas sa pamamagitan ng mga sakramento at gawain ng simbahan ay makatanggap nito. Hinihingi ng Diyos ang inyong pakikiisa sa layuning ito dahil tuloy ang misyon ng simbahan. Salamat po. Tayo na po tayo. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.